bida natin ay isa lamang ordinaryong librarian, ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, naging biktima siya ng sunog at muling nabuhay sa ibang mundo sa ibang katauhan. Sa mundong ito ang mga martial artists ay labis na nirerespeto. Subalit siya ay naging isang walang silbing guro. Kadalasan, yung ibang nare-reincarnate sa ibang mundo ay nagkakaroon ng kakaibang kakayahan na bumabago sa miserable nilang buhay. Ngunit ang bida natin ay kakaiba rin. Isa siyang palpak na guro na ngayon ay malapit ng matanggal sa kanyang trabaho. Ngayon ay makikitang dinidilaan ni Zhang Zuan ang isang kutsilyo. Itinutok niya ito sa isang estudyanteng babae na nakasandal sa pader. Tinakot at pinilit niya itong maging estudyante niya. At sinabing siya daw umano ang pinakatanyag na guro sa akademiyang ito. Ikaw ba ang number 1 star teacher na si Mr. Luzon? Tanong ng estudyante. Sumagot naman si Zhang Zuan na wag siyang ikumpara kay Luzon dahil sa higit na mas magaling siya kaysa rito. Tinanong ng estudyante kung ano ang pangalan niya. Nag-pause sandali ang ating bida at buong kumpiyansa niyang sinabing siya si Zhang Zuan. Nang walang ano-ano ay biglang sinampal ang ating bida ng estudyanteng babae sabay mura sa kanya. Umalis ang estudyante at naiinis itong nagsabing di niya akalaing ang unang classroom ay ang last section at tinawag niya si Zhang Zuan na fraud. Nagmakaawa ang ating bida na magdalawang isip ang estudyante dahil ang una at huling section ay hindi daw nalalayo. Hindi akalain ni Zhang Zuan na magiging isang kaawa-awa siyang guro. Dinampi niya ang palad niya sa kaliwang pisngi niya kung saan siya sinampal at nagtaka kung bakit ang hirap mag-recruit ng estudyante. Siguro ang dahilan ay siya ang pinakamahina at walang silbing guro sa akademiyang ito. Makikitang kaawa-awa ang estado ng classroom kung saan nagtuturo ang ating bida. Mapapansin din na walang estudyante dito. Naging notorious kasi siya. Dahil ang naging estudyante niya noong nakaraang taon ay nahulog sa chi deviation sa ilalim ng gabay niya. Kaya naman ang mga estudyante sa academy ay natatakot na sa kanya at ayaw nilang maging guro siya. Ngayon ay lubhang nai-stress na ang ating bida dahil sa totoo lang nangyari lahat ng kapalpakang iyon nung wala pa siya sa katawan na ito. At ngayon siya ang sumasalo sa lahat ng consequences ng kapalpakang pinagagagawa ng teacher na tunay na nagmamay-ari ng katawan niya. Ang malala pa, pag hindi siya naka-recruit ng estudyante sa araw na ito ay mae-expel siya sa academy. Ilang sandali pa, may estudyanteng dumating sa classroom ng ating bida. Nagtanong ang estudyante kung ito ba raw ang classroom ni Mr. Luzon. Makikitang ngumingisi ang ating bida. Pinalitan pala niya ang doorplate ng classroom niya kung kaya naman ngayon may estudyante nang pumunta dito. At ngayon sisiguruhin niyang makaka-recruit na siya. Umubo siya ng kaunti at tinanong ang estudyante kung gusto ba nitong maging estudyante niya. Masayang tumango ang estudyante at sinabing isang karangalan na siya ay maging estudyante niya. Dahil narinig daw niya na si Mr. Luzon ang pinakamahusay na guro sa Hongchan Academy. Sinagot ni Zhang Zuan ang estudyante at sinabing ang pinagsasabi niya ay isang kawalang muwangan. Dahil ang mga teachers daw ay parang isang sapatos. Kailangan mong makita kung fit ba ito sa iyo o hindi. Kung ang paraan ng pagtuturo ng isang guro ay hindi angkop sa isang mag-aaral, kahit anong gabay pa ang gawin niya, wala itong silbi. Subalit, kahit hindi tanyag ang isang guro, kung ang itinuturo naman nito ay angkop sa isang estudyante, mabilis at madali itong mag-i-improve. Sumagot ang estudyante na ganito rin daw ang sinabi sa kanya ng kuya niya sa kanya ngunit ang problema, hindi daw niya alam kung anong klaseng guro ang nararapat sa kanya. At sumagot si Zhang Zuan na ang isang guro ay dapat kayang magpalaganap ng doktrina, mag-impart ng professional knowledge, at magresolba ng pagdududa. Pinakilala niya ang sarili niya na isa ring guro sa akademiyang ito, at kung mayroon siyang makitang estudyante na naguguluhan ay hindi siya mag-aalanlangan na gabayan ito. At sinabihan niya ang estudyante na ipakita nito ang kanyang kakayahan sa harapan nito nang may rekomenda niya ito sa isang gurong angkop sa kakayahan nito. Yumuko at nagpasalamat ang estudyante. Tumayo ito at ipinamalas ang kakayahan niya.
Pinagmasdan ito ng mabuti ni Zhang Zuan ngunit wala itong kakayahang ma-analyze ang estilo na pinakita nito. Naisip niya na bolahin na lang ito at magpanggap na manghuhula, para maloko ito. Natapos na ang estudyante at huminga ito ng malalim. Nagtanong ito kung ano ba raw ang tingin ni Zhang Zuan sa cultivation base niya. Sumagot naman ito na ayon daw sa kanyang observation at analysis, ang pundasyon nito ay solid at top-notch level. Makikita raw sa mga galaw nito na siya ay nagtsatsaga at nagpapakahirap na i-cultivate ang kakayahan niya. Siya daw ay isang prodigy sa larangan ng martial arts na ikinatuwa naman ng estudyante. Dagdag pa ni Zhang Zuan na ang lower body daw nito ay napakatatag at bawat galaw nito ay punong-puno ng lakas na tila ba hindi nauubos ang lakas nito. At kung ipagpapatuloy niya lang ang ginagawa niyang pagkukultivate ngayon ay mas lalo pa itong lalakas sa future. Ngunit sabi ng estudyante, ang mga binti daw niya ay injured, at ayon sa kanyang physician, hindi na raw siya mag-i-improve sa buong buhay niya. Nang marinig ito ni Zhang Zuan siya ay nasamid. Umubo ito ng kaunti at sinabing sa palagay ba daw niya, hindi niya mapapansin ang ganito ka-obvious na problema. At sinabing siya ay pagpapalain sa hindi inaasahang pagkakataon. At naintriga naman dito ang estudyante. Nag-post si Zhang Zuan at nagsabing, ang hindi nakakapatay ay nagpapalakas sa iyo. Nasiyahan naman ang estudyante dito at tinanong kung may pag-asa pa ba ito kahit na kaunti. Sinabi naman ni Zhang Zuan na mayroon lang daw 3 teacher sa akademiyang ito ang kayang maispatan ang oportunidad na iyon, at syempre isa na siya doon. Ngunit ang 2 guro daw ay hindi na tumatanggap ng estudyante sa ngayon. Nagtanong naman ang estudyante kung ano ang dapat niyang gawin. Tinanong rin niya si Zhang Zuan kung tumatanggap pa ba ito ng estudyante. Sumagot naman si Zhang Zuan na siya ay walang pinagkaiba sa katanyagan at kayamanan na siyang naging sanhi upang mapaluhod ang estudyante. Nagmakaawa ito na tanggapin ni Zhang Zuan at nangakong hindi niya ito pagsisisihan dahil gagawin niya ang lahat ng makakaya niya sa larangan ng cultivation. Na siya namang ikinagalak ni Zhang Zuan. Kinuha niya ang kutsilyo sa kanyang tagiliran at sinabing sila'y pinagtagpo ng kapalaran. Hinawakan niya ang kamay ng estudyante at sinabing tatanggapin niya na ito. Nagulat naman ang estudyante sa bilis ng pangyayari. Sinugatan niya ang kamay nito at pinatulo ang dugo sa amulet crystal. At nang dumampi ang dugo sa amulet crystal, ito ay nagliwanag. Napaisip naman ang estudyante sa bilis ng pangyayari. Kasi kanina lang, sinabi ni Zhang Zuan na pag-iisipan niya daw muna ito. Sinabi niya rin na siya ay walang pinagkaiba sa katanyagan at kayamanan. Ngunit bakit napakabilis niya namang matanggap? Isa pa, may nakahanda na itong kutsilyo na tila handang-handa na ito bago pa man ang pangyayari. Ngayon ay opisyal na siyang estudyante ni Zhang Zuan. Tinanong ni Zhang Zuan kung ano ang pangalan ng estudyante at sumagot naman ito na ang pangalan niya ay Wang Ying. Pinauwi na muna ni Zhang Zuan si Wang Ying at sinabing bumalik ito bukas, dahil bukas magsisimula na ang lesson nila. Masaya namang nagpaalam si Wang Ying. Nasiyahan naman si Zhang Zuan dahil sa wakas nakakuha na rin siya ng isang mag-aaral, at mukhang hindi na siya mae-expel sa academy. Inihagis niya ang amulet crystal at sinabihan si Zhang Zuan na nagmamay-ari ng katawan niya na mag-relax muna dahil ngayong siya na ang nagmamay-ari nito, sisiguruhin niya na magkakaroon ito ng magandang buhay. Ilang sandali pa pumintig ng malakas ang puso niya at nakaramdam ito ng pagkahilo. At nahilo na nga siya. Nabitawan niya ang amulet crystal at naramdaman niya na tila ba may mga nagliliwanag na mga titik na bumabalot sa kanya at tila ba hinihila siya sa kawalan. Ilang sandali pa nakakita siya ng matinding liwanag. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, nagulat siya sa kanyang nakita. Makikita ang isang napakalaking gintong pinto na may nakasulat na Library of Heavenly Path. Nagtaka si Zhang Zuan sa nakita niya. Napaisip siya kung napunta na naman ba siya sa ibang mundo, o di naman kaya isa itong late welcome gift ng mundong ito. Pero bakit naman napakalaking library nito? Dahil ba sa isa siyang librarian sa mundong pinagmulan niya?
Magiging librarian na naman ba siyang uli sa mundong ito? Naisip din niya na pumasok na lang baka mayroong magandang bagay na naroon sa loob. Baka mayroong matanda na nagbabantay doon o kaya naman iba pang mga bagay gaya ng system. Pumasok na nga siya sa loob. Nabighani siya sa ganda ng loob nito. Napakagara ng lugar na ito. Higit na mas maganda ito kumpara sa library kung saan siya nagtatrabaho dati. Napakarami ng libro sa lugar na ito, ni hindi nga maarok ng mata niya sa sobrang dami nito. Nagtataka rin siya kung mayroon pa bang ibang mga bagay dito bukod sa libro. Ang welcoming gift sa mga novel kadalasan ay mga matatandang wise men o kaya naman mga overpowered ng mga items. Nang tumingin si Zhang Zuan sa paligid niya, napaisip siya kung talaga bang tungkol sa libro lang ang talent niya, ano ba daw ang gagawin niya dito? Ibabato ba niya sa kalaban niyang mayroong mga espada? Ilang sandali pa ay naintriga siya, gusto niyang tingnan kung anong klaseng mga libro ba ang nandito. Iniisip niya na siguro ito ay mga high-level na mga teknik. Nang sinubukan niyang hawakan ang mga ito, napagtanto niyang wala pala itong physical presence. Ni hindi niya pala ito magagamit na pangbato sa kalaban niya. Nakabalik na siya sa academy. Iniisip niya ang nangyari kanina, nagtataka siya kung totoo ba yon o panaginip lang. Ngunit kahit na ano paman, na-check niya na ang kasulok-sulukan nito at wala siyang makitang bagay na may silbi para sa kanya. Anong klaseng pagsasayang daw ng dekorasyon iyon? Nakakadismaya kaya naisipan niyang magtanghal-iyan na lang muna at pagkatapos mag-iisip siya ng trick kung papaano makaloko uli ng mga mag-aaral. Maya-maya pa ay may tumawag sa kanya na isang guro. At pinagyabang nito ang dami ng mag-aaral na na-recruit niya. Tinukso niya si Zhang Zuan na sigurado dong hanggang ngayon wala pa rin itong nare-recruit kahit isa. Sumagot naman si Zhang Zuan na di daw ito dapat ipagyabang, may na-recruit man siya o wala, wala na daw siyang pakialam doon. Ngunit tinuya uli siya nito at pinagsigawan sa harap ng mga mag-aaral na nakagawa daw ng history si Zhang Zuan. Siya lang daw ang bukod tanging nakakuha ng score na 0 sa Teacher Qualification Assessment. Walang magawa si Zhang Zuan kundi ang mapabuntong hininga. Nagsalita naman ang isang mag-aaral na may mataas na buhok at nagsabing narinig niya daw na ang mag-aaral niya na nahulog sa chi deviation ay muntikan ng nawasak. Dumagdag naman ang isa at nagsabing sana wala daw siyang ma-recruit na mag-aaral kahit na isa. Tinanong lang sila ni Zhang Zuan kung tapos na ba sila. Kung tapos na sila ay umalis na sila at wag haharang-harang dahil manananghalian pa siya. Sumagot naman ang guro at sinabing si Zhang Zuan daw ay isang kasumpa-sumpang guro at hindi daw ba ito nahihiya. Sarcastic naman itong sinagot ni Zhang Zuan na bakit naman daw siya mahihiya. Nakagawa siya ng history at lahat ng mga freshman ay kilala siya. Ikaw ba Kaohsiung, hindi ka ba nahihiya? Dagdag nito. Walang nakakakilala sa'yo, sino ka para ikumpara sa akin? Ano ba ang ikinaka-proud mo? Hindi makapaniwala si Kaohsiung sa sagot ni Zhang Zuan at sinabing wala nga daw talagang hiya ito. At ginagamit pa nito ang masamang kasikatan niya para ipasa ang kahihiyan sa kanya. Nang biglang dumating si Wang Ying at pinagtanggol si Zhang Zuan. Mabait daw ito at hindi lang siya tinanggap nito, pinuri pa siya nito na kung magko-cultivate daw siya ng maigi ay magiging rank 1 daw siya sa lahat ng mga freshman. At pinigilan siya ng matandang nasa likod niya at nagsabing si Mr. Luzon daw ang pinili ng kuya niya maging guro nito ngunit bakit pinili niya ang walang silbing si Zhang Zuan. Mas mabuti daw na mag-back out na lang siya bago pa malaman ng kuya niya ang nangyari. Nagtanong naman si Kaohsiung kung si Wang Ying ba daw ang bagong recruit niya. Ano daw ba ang gagawin niya ngayong mukhang magbaback out daw ito? At pinagtawanan niya pa si Zhang Zuan. Sumagot naman si Zhang Zuan na nagawa niya nga dong ma-recruit ito at ngayon hindi na siya mae-expel. Nagsalita ang matanda at sinabing magbaback out na nga daw si Wang Ying. Sinabihan naman ni Zhang Zuan si Wang Ying kung na-realize niya ba raw kung gaano karaming tao ang gustong maging guro siya, pero tinanggihan niya lahat ito. Gusto niya ba dong sayangin ang opportunity na binigay nito sa kanya?
Sinabi naman ni Zhang Zuan sa matanda na sinasabi niya ito hindi dahil sa hindi niya kayang umalis si Wang Ying sa kanya. Iniiwasan niya lang na kung paaalisin niya si Wang Ying sa gabay niya ay magdudulot ito ng masamang reputasyon para kay Wang Ying. Tatanggapin niya daw ba ang responsibilidad, kung wala ng ibang gurong gustong tumanggap kay Wang Ying dahil sa masamang reputasyong may dudulot nito pag binitawan niya si Wang Ying? Sa sinabing ito ni Zhang Zuan tila naliwanagan ang matanda. Dagdag pa niya, huwag siyang mag-alala dahil napaka-talented ni Wang Ying. At pag hinayaan niyang siya'y magabayan niya ay siguradong angat sa lahat si Wang Ying. Pinutol naman ni Kaohsiung ang pagpapaliwanag ni Zhang Zuan at nagsabing, sa palagay niya mayroon pa rin namang mga gurong tatanggap kay Wang Ying. At pag binitawan siya ni Zhang Zuan ngayon, ay nakahanda siyang tanggapin ito. Sumagot naman si Zhang Zuan kay Kaohsiung at sinabing, ang kapal naman ng mukha niyang agawin sa kanya ang mag-aaral niya in public. Akala niya ay hindi siya pwedeng i-report nito sa Student Affairs Office. Sinagot ito ni Kaohsiung at nagtanong kung kaya ba daw ni Zhang Zuan na makipagkumpetensya sa kanya ngayon mismo. Nakasaad naman daw sa rules ng academy na maaaring mag-compete ang mga guro sa isa't isa at para hayaan na din si Wang Ying na magdesisyon para sa sarili kung sino ba ang pipiliin niya. Sa ganong paraan hindi daw masasabi ni Zhang Zuan na ini-snatch niya ito sa kanya. Naisip naman ni Zhang Zuan na bagaman ang personalidad ni Kaohsiung ay walang kabuluhan ay hindi niya maitatanggi na ang cultivation base nito ay higit na mas malakas kung ikukumpara sa kanya. Nagsalita uli si Kaohsiung at sinabihan si Zhang Zuan kung natatakot daw ba itong tanggapin ang hamon niya. Dagdag pa niya na wag daw niya ilagay sa panganib ang future ni Wang Ying. Naisip ni Zhang Zuan na pag hindi niya tinanggap ang hamon na ito ay siguradong aalis si Wang Ying sa kanya. Kaya naman tinanggap niya na lang ito at pag sumablay daw siya dito ay hinding-hindi na siya makaka-recruit ng mag-aaral kahit kailan. At nag-compete na nga sila at syempre lahat ng nanunood ay minamaliit si Zhang Zuan at walang pumabor sa kanya. Ayon kay Kaohsiung, ang rules daw ng laban nila ay ganito. Bawat isa sa kanila ay magbibigay ng advice sa kahinaan ng mag-aaral at ang makapagbigay ng tamang advice na magpapa-improve sa mag-aaral ay siyang mananalo. At inutusan niya si Wang Ying na ipakita kung paano siya sumuntok. At ginawa naman ito ni Wang Ying. Sumuntok siya sa bato na sumusukat ng lakas. Dumagundong ang stage sa impact nito. At makikita ang score na 53. Unang nagsalita si Kaohsiung at nagbahagi ng analysis niya. Ang suntok daw ni Wang Ying ay puno ng lakas, subalit ang binti nito ay tila mahina. Kung hindi daw siya nagkakamali ay nagkaroon ito ng injury sa paa. Nagulat si Zhang Zuan dahil sa isang tingin lang ay nalaman agad ni Kaohsiung na injured ang paa ni Wang Ying. Talaga daw na hindi maikakailang matalas ang mga mata nito. Pinagpapawisan na siya at hindi alam kung anong gagawin. At nagbigay na si Kaohsiung ng advice kay Wang Ying. May sasabihin daw siyang paraan na magpapabuti sa suntok nito kahit na injured ang kanyang mga binti. At ibinulong niya ito kay Wang Ying. Sinunod naman ito ni Wang Ying. Nilaliman niya ang posisyon ng mga paa niya, dinala ang puwersa na galing sa mga binti niya, nilagay ito sa katawan niya at kanya itong ni-release. At kapansin-pansin ang pagbabago sa lakas ng kanyang suntok. At makikitang ang score niya ngayon ay naging 63. Higit na mas malakas kaysa sa ginawa niya kanina. Ikinamangha ito ng mga mag-aaral na nanonood. At nagsabing ang husay daw ng advice na binigay ni Kaohsiung. At binigay na nga ni Kaohsiung kay Zhang Zuan ang stage. Siya naman daw magbigay ng advice. Pinatigil ito ni Zhang Zuan at sinabing hindi daw ito patas. Naguluhan ang dalawa. Sinabi ni Zhang Zuan na bakit naman daw kailangang ibigay si Wang Ying sa kanya pag natalo siya. Samantalang kapag si Kaohsiung ang natalo wala itong punishment. Ito daw ay walang kabuluhan. Sumang-ayon naman dito si Kaohsiung na pag natalo daw siya ay ibibigay niya si Liu Yang. Nagdadalawang isip si Liu Yang, pero sinabihan siya ni Kaohsiung na wag mag-alala at mag-relax lang, gawin niya lang ang mga suntok na kadalasan niyang ginagawa. At sumang-ayon na nga dito si Zhang Zuan.
Lumapit na si Liu Yang sa bato, sa isip ni Zhang Zuan mukhang katapusan niya na. Hindi niya nga kilala ang boxing style na gamit ni Liu Yang. Paano siya maghahanap ng kahinaan? Pinakita na ni Liu ang style niya, mas pipilian pa daw niyang mamatay na lang kaysa sa piliting maging mag-aaral ni Zhang Zuan na 0 sa Teacher Qualification Assessment. Sinubukang i-analyze ni Zhang Zuan ang kahinaan nito nang biglang, pumintig na naman ng malakas ang puso niya. At napadpad uli siya sa Library of the Heavenly Path. Napatanong siya sa sarili niya kung nandito na naman siya. May nakita siyang sulat na nagsasabing the Heavenly Path is incomplete. Nalilito siya kung ano ang ibig sabihin nito. At isa pa, hindi niya alam kung saan ito galing, hindi niya ito nakita nung unang punta niya. Nagulat siya may libro na papalapit sa kanya. Mukha daw itong totoo kaya hinawakan niya ito. Sa cover ng libro ay may nakasulat na Liu Yang. Binuklat niya ito at binasa. Nalaman niya na ang laman ng libro ay tungkol kay Liu Yang. Nakasulat dito na si Liu Yang ay mula sa Xi'an City. Isa siyang martial artist at nasa level 1 breath gathering stage na siya. Ang cultivation technique niya ay tinatawag na Lotus Acupoint Surging Might. At ang martial arts nito ay tinatawag na Soaring Fist, na sa initial success level at Dragon Fist na nasa master level. At mayroon itong 12 kahinaan. Ang una, pag nag-feint si Liu Yang ay gumagamit siya ng sobrang lakas at ang panghuli ay ang kaliwang braso niya ay mas malakas ngunit ang boxing style niya ay nakafocus sa kanan kaya hindi mailabas ang buo niyang potential. Hindi makapaniwala si Zhang Zuan sa laman ng librong ito. At tumama na nga ang suntok ni Liu Yang. Ang score nito ay 62. Namangha ang mga mag-aaral sa lakas ni Liu Yang. Tinanong ni Kaohsiung kung ano ang advice ni Zhang Zuan ngunit di niya ito narinig dahil occupied pa rin ito sa Library of the Heavenly Path. Sinasabi niya sa isip niya na lahat daw ng bagay ay may kahinaan at ganun din ang bawat teknik. At ang kahinaang iyon ay nakasulat sa libro. At yun daw ang dahilan kung bakit mayroong Library of the Heavenly Path. Ang welcoming gift niya ay mukhang napakaganda. At sinabi niyang oras na para ipakita kung anong kakayahan mayroon ang isang time traveler. At sinabi na nga ni Zhang Zuan sa kanila na mayroon daw 12 kahinaan ang boxing style ni Liu Yang. Natawa lang si Kaohsiung at ang mga mag-aaral sa sinabing ito ni Zhang Zuan. Sinabi ni Kaohsiung na 12, tama daw ba ang narinig niya sabay tawa? Sinabi ng isang mag-aaral na nakakatawa daw ito dahil ang Soaring Fist ay kinikilala bilang isang flawless na boxing technique. Sinabi naman ng babaeng mag-aaral na gumagawa lang daw si Zhang Zuan ng sariling niyang istorya dahil kahit ang principal ay hindi ito makitaan ng kahinaan. Sumagot naman si Zhang Zuan na kung ayaw nilang maniwala ay itigil na lang nila ito. Gusto niya pa daw magpatuloy pero, at inanyayahan na nga niyang umalis si Wang Ling. Kaya pinigilan siya ni Kaohsiung at pinagpaliwanag. Ngumisi naman si Zhang Zuan dahil mukhang nabaligtad na daw ang sitwasyon. Nagsalita si Zhang Zuan at sinabing ang boxing style daw na ginamit ni Liu Yang ay nakafocus sa kanang kamay. Sa tingin niya mas mabuti kung i-focus niya ito sa kaliwang kamay. At pinagtawanan na naman siya ng mga mag-aaral. Nagtanong naman si Liu Yang kung sigurado ba siya sa sinasabi niya. Inutusan naman ni Kaohsiung si Liu Yang na subukan daw gamitin ang kaliwang kamay nang matapos na ito. Alam na alam daw niya kung ano ang kakayahan ni Liu Yang. Kapag kaliwang kamay daw ang ginamit ay mahihirapan itong umabot kahit na 30. At sumunod naman si Liu Yang gagamitin niya na ang kaliwa niya. Nilagay niya lahat ng puwersa sa kaliwang kamay niya. Nang kumonekta ito ay nagulat siya sa lakas ng impact nito. Nanlaki ang mga mata at bibig ni Kaohsiung sa nakita niya. Makikitang 123 ang score na nagawa ni Liu Yang. Higit na mas malakas ito kaysa sa unang suntok nito. Hindi makapaniwala ang mga mag-aaral. Ang lakas na nagawa ni Liu Yang ay naging doble. Kahit si Mr. Luzon daw ay hindi ito kayang gawin. At nagkaroon ito ng 100% increase daadag ng isa pang mag-aaral. Maging si Liu Yang ay hindi makapaniwala.
Natawa naman si Zhang Zuan dito dahil mukhang gumagana nga ang Library of the Heavenly Path. Sinabi niya kay Kaohsiung na ang lakas ng suntok ni Wang Ying ay tumaas lang ng 20% samantalang ang kay Liu Yang ay tumaas ng 100%. Ano ba daw ang masasabi nito? Hindi makapaniwala si Kaohsiung sa ginawa ni Zhang Zuan. May dinukot ito sa damit niya, kinagat niya ang daliri niya at ipinahid ang dugo nito sa amulet crystal. Sinabi niya kay Liu Yang na tinanggal niya na ang pangalan nito. Maaari niya na daw tawaging guro si Zhang Zuan. Napasambit na lang si Liu Yang sa pangalan ni Kaohsiung. Inutusan ni Kaohsiung ang mga mag-aaral niya na umalis na sila. Nagsalita naman ang isa niyang mag-aaral na wag daw nila itong palampasin ng ganun-ganun lang. Tinuya lang ni Zhang Zuan si Kaohsiung, sinabihan niya ito na mag-ingat daw at nagpaalam ito sa kanya. Napabulong na lang si Kaohsiung na sinuwerte lang daw si Zhang Zuan ngayon at babawi daw ito sa susunod. Inihagis naman ni Zhang Zuan kay Liu Yang ang amulet crystal at ipinalagay niya dito ang identity niya. At sinabi naman ni Liu Yang na di bali na lang. Total umabot na rin lang sa ganito, tatanggapin niya na lang ito. Wala na rin namang ibang gurong tatanggap sa kanya. At pinatakan niya na nga ng dugo ang amulet crystal. Sa loob ng campus ay usap-usapan ang nangyari. Sinabi ng isang mag-aaral na nagkaroon daw ng competition sa pagitan ni Mr. Kaohsiung at ni Mr. Zhang Zuan na pinakahuli sa rank ng mga guro. Sumagot naman ang isang mag-aaral na walang dudang ang natalo daw ay si Zhang Zuan. Sumagot naman ang isa na si Mr. Zhang Zuan daw ang nanalo, na itaas daw nito sa 100% ang lakas ng suntok ng isang mag-aaral. Kinumpirma naman ng isang mag-aaral kung totoo ba ito dahil kahit si Mr. Luzon ay hindi ito kayang gawin. Narinig naman ito ng babaeng mag-aaral at naintriga ito. Kung kahit si Mr. Luzon daw ay hindi ito kayang gawin, sigurado daw na walang ibang gurong kayang gawin ito. Malamang sinuwerte lang daw si Zhang Zuan. Sumagot naman ang isang babae na sa tingin niya ay hindi raw ito swerte. Dahil higit sa lahat 100% daw ang ini-increase ng lakas ng mag-aaral. Napaisip naman ang babaeng mag-aaral na ang rason kung bakit siya nagpunta dito sa Hongchan Academy ay upang kilalanin siyang mag-aaral ni Mr. Luzon. Pero sinasabi daw nila na ang top teacher na si Luzon ay ka-rival daw ang worst teacher, napaka-nonsense daw nito. Tatanggalan daw niya ng maskara si Zhang Zuan. At pumunta na nga siya sa classroom ni Zhang Zuan. Makikita namang napakasaya ni Zhang Zuan dahil kahit anong martial arts at technique pa man daw ang dumating sa harap niya ay madali lang daw makikita ng Library of the Heavenly Path ang kahinaan nito. Sa tulong daw nito ay walang makakatalo sa kanya, mararating daw niya ang tuktok ng buhay niya. Nang gagalaiti namang nagtanong ang babaeng mag-aaral kung siya daw ba si Zhang Zuan. Sumagot naman si Zhang Zuan na oo at ano daw ang kailangan niya. Sinabi ng babaeng mag-aaral na narinig daw niya na nagawa nitong pataasin ng 100% ang lakas ng isang mag-aaral. Humingi ito ng advice kay Zhang Zuan dahil gusto rin daw niyang tumaas sa 100% ang lakas niya. Sumagot naman si Zhang Zuan na busy daw siya. Sumagot naman ang babaeng mag-aaral na anong pinag-isasasabi nitong busy siya wala naman siyang ginagawa. Sumagot naman si Zhang Zuan na kasalukuyan daw siyang nagre-recruit at wala daw siyang oras sa mga walang galang na mga batang babae. Kinainis naman ito ng babaeng mag-aaral. Naiinis itong nagtanong kung ano daw ba ang pwede niyang gawin para mabigyan siya ng advice nito. Sumagot naman si Zhang Zuan na ang kailangan nitong gawin ay maging mag-aaral niya. Nagmonolog sa utak niya ang babaeng mag-aaral. Wag daw nito subukang linlangin siya na maging mag-aaral nito. Pumunta lang daw siya dito dahil hindi niya kayang makitang umuusad ang mga daga na tulad ni Zhang Zuan. Pero di bali na lang daw, pwede daw siyang maging mag-aaral nito ngayon pero si Mr. Luzon pa rin ang kikilalanan niya matapos niyang matanggalan ng maskara si Zhang Zuan. Sinabi niya kay Zhang Zuan na sige, kikilalanan niya dong guro ito. Ngunit pag di siya nabigyan ng may silbing advice nito ipagkakalat niyang sinungaling ito. Nag-alala ang mga kaibigan niya sa labas dahil sa sinabi niya.
Sasabihin daw nila kay Mr. Yao ang tungkol dito. Sinabi naman ni Zhang Zuan na kalimutan niya na lang ito dahil ang pangit daw ng ugali niya. Ang gusto niya daw ay yung mga masunuring bata. Nag-aapoy na ang babaeng mag-aaral sa loob-loob niya. Pumunta raw siya dito para tanggalan ng maskara si Zhang Zuan. Kailangan kontrolin daw niya ang sarili niya. Ginawa niyang maamo ang ekspresyon ng mukha niya at sinabihan si Zhang Zuan na wag daw sana itong magalit sa kanya. At sana mapatawad daw siya nito sa kabastusan niya. Hayaan daw sana siya nitong kilalanin siya bilang guro. At sana mapagbigyan daw ang hiling niya. At sumang-ayon naman si Zhang Zuan sa request ng mag-aaral. At nagpasalamat ito sa kanya. Sinabi naman ni Zhang Zuan na kung gusto daw talaga nitong maging mag-aaral niya kailangan daw nitong linisin at gawing makintab ang classroom at banyo niya. Kung makapasa daw ito sa pinagagawa niya tatanggapin niya daw ito. Naiinis namang sumagot ang mag-aaral na sobra naman daw ng pinagagawa niya. Sumagot naman si Zhang Zuan na kung hindi daw nito kayang gawin ang isang napakaliit na bagay para sa kanya umalis na lang daw ito. Nagpanggap naman na nasisiyahan ang mag-aaral at sinabing nagbibiro lang daw siya, gagawin niya daw ang pinapagawa ni Zhang Zuan. Nag-contemplate naman ang mag-aaral na sa buong buhay niya, ngayon lang daw niya naranasang maging talunan. Hindi daw niya hahayaang lumala ito. Inutusan ni Zhang Zuan ang mag-aaral na atakihin daw nito ang bato na sumusukat ng lakas sa labas dahil gusto daw nito makita kung gaano siya kalakas at sumunod naman ito. Ayaw maniwala ng mag-aaral na malalaman daw ni Zhang Zuan ang antas ng kakayahan niya sa isang suntok lang, pero titingnan daw niya kung ano ba talaga ang habol ni Zhang Zuan. Naramdaman ni Zhang Zuan na gagamitin na nito ang martial arts niya. Kaya pumunta siya sa Library of the Heavenly Path para malaman ang kahinaan nito. Hinanap niya ang libro na para sa mag-aaral. At gaya ng inaasahan niya, mayroon ngang libro para dito. At nakita niya ang pangalan ng mag-aaral na Jiaoya sa cover nito. Nabasa niyang si Jiaoya pala, ay anak ng isang mayor sa Baiyue City. Siya ay isang martial artist na nasa dulo na ng level 1 breath gathering stage. At ang cultivation nito ay tinatawag na Baiyue Technique. At mayroon itong 27 na kahinaan. At ang una rito ay ang pagiging impulsive nito at irritable kung kaya naman hindi nito maabot ang mataas na potential ng Baiyue Technique dahil ang teknik na ito ay mapayapa at matiwasay. Sambit naman ni Zhang Zuan na bagaman anak daw ng mayor si Jiaoya wala daw espesyal dito. At bumalik na siya at napansin ang pagkapuro ng teknik ni Jiaoya. Mapapansin ang lakas ng impact ng suntok ni Jiaoya. At ang score nito ay 123. Pinalakpakan ito ni Zhang Zuan dahil kahit hindi pa daw ito nakaranas ng isang sistemadong pag-aaral napakalakas na nito. Iba daw talaga ang anak ng isang mayor. Nagpasalamat naman si Jiaoya sa papuri at humihingi ito ng advice at binuksan nito ang itinatago nitong recording jade crystal sa likod niya. Gagawin daw niya itong ebidensya at wala na daw magagawa si Zhang Zuan pag inilabas niya ito sa public. Ngunit biglang lumapit sa kanya si Jiaoyang at diretsahang sinabing may mali daw sa kanya. Sumagot naman si Jiaoya na nababaliw na daw siya. Imposible at walang kwenta daw ang pinag-isasasabi niya. Sumagot naman si Zhang Zuan na hindi daw niya ibig na maliitin ito, ang ibig niya lang sabihin may sakit ito. Sumagot naman si Jiaoya na wala daw siyang sakit at wag daw magsalita si Zhang Zuan ng mga walang kwentang bagay tungkol sa kanya. Sumagot naman si Zhang Zuan na wag niya daw muna i-deny ito. At sinabing hindi ba raw nakakaramdam ng pananakit ito sa kanyang dancehong at juke acupoints. Hindi ba raw ito nakakaramdam ng kawalang kapahingahan sa tuwing mayroong full moon at namumula ang katawan nito. At isa pa, nahihirapan daw itong kumalma kahit na anong gawin niya. Ikinagulat naman ni Jiaoya kung bakit alam ito ni Zhang Zuan. Sumagot naman si Zhang Zuan na dahil siya ay isang guro. Nagtanong naman si Jiaoya kung matutulungan daw ba siya nito. Sumagot naman si Zhang Zuan na syempre at pinapabalik ito kinabukasan. Ituturo daw niya kung papaano lutisin ang problema. Hindi makapaniwala si Jiaoya dito.
Dagdag pa ni Zhang Zuan na kung ayaw daw niyang maniwala pwede daw siyang pumunta sa ibang guro. Sumagot naman si Zhao Ya na hindi daw ganun ang ibig niyang sabihin at babalik daw ito kinabukasan. Sumagot naman si Zhang Zuan na tungkol naman daw sa recording jade crystal na hawak niya, itatago pa rin daw ba niya ito? Humingi ng tawad si Zhao Ya at binasag ang recording jade crystal. Hindi makapaniwala si Zhao Ya na sa isang tingin lang ay nalaman agad ni Zhang Zuan ang tungkol sa sakit niya at sa recording jade crystal. Nagpaalam si Zhang Zuan at nagsabing wag daw ito mal-late kinabukasan. Hindi makapaniwala si Zhao Ya na sobrang talented pala ni Zhang Zuan. Ngunit nagtataka siya kung bakit daw 0 ang score nito sa teacher qualification assessment. Siguro daw isa siyang respetadong tao na walang pakialam sa katanyagan at yaman. Ilang sandali pa ay may biglang dumating. Ito ay si Yao Han, ang butler ni Zhao Ya. At tinawag nito si Zhao Ya. Nagtanong naman si Zhao Ya kung bakit daw siya nandito. Lumingon si Yao Han kay Zhang Zuan at nagtanong kay Zhao Ya kung kinilala na ba nitong guro si Zhang Zuan. Sumagot naman ng oo si Zhao Ya. Sinabi ni Yao Han kay Zhang Zuan na si Zhao Ya daw ay naiiba, hindi daw qualified si Zhang Zuan para turuan ito. Pinapatanggal niya ang pangalan ni Zhao Ya sa listahan ng mga mag-aaral niya. Gawin na daw niya ito ngayon nang hindi na siya manggulo pa at pumunta sa principal para ipatanggal siya. Tinanong ni Zhao Ya si Yao Han kung ano daw ba ang ginagawa nito. Gusto daw niyang maging guro si Zhang Zuan at wag daw itong manggulo. Sinabi ni Yao Han kay Zhao Ya na gusto niya daw ba talagang maging guro si Zhang Zuan. Kaya daw ba nitong maipaliwanag ang mabilis na pag-increase ng power niya. Sumagot si Zhao Ya ng hindi. Sumagot din si Yao Han na kung hindi bakit. Sumagot naman si Zhao Ya na wag na lang daw siyang press nito. Napa what the hell na lang si Yao Han. At napansin nito ang durog na recording jade crystal. Agresibo itong tumingin kay Zhang Zuan kung ano daw ba ang ginawa nito kay Zhao Ya. Isa daw siyang guro. Ang lakas daw ng loob niya na trick ang isang underage na batang babae para maging mag-aaral niya. Sumagot naman si Zhang Zuan na ito ay isa lamang misunderstanding. Sinigawan ni Zhao Ya si Yao Han at sinabing sumusobra na daw ito. Nagulat si Yao Han. Hinila ito ni Zhao Ya at sinabing tama na. Kunin na lang daw nila ang bedding niya at kailangan niya pang maghanda para sa klase nila kinabukasan. Binigyan ng masamang tingin ni Zhao Ya si Zhang Zuan bago ito umalis. Naiinis namang sinabi ni Zhang Zuan na mag-aaral lang daw ang tingin niya kay Zhao Ya at wag daw ito masyadong maging mapilit. Makikitang nag-uusap ang magkaibigang Zheng Yang at Mo Xiao. Sinabihan ni Mo Xiao si Zheng Yang na kahit hindi raw ito natanggap ni Mr. Wang bilang mag-aaral, wag daw itong mawalan ng pag-asa. Sumagot naman si Zheng Yang na hindi raw ito maiintindihan ni Mo Xiao dahil tinanggap ito ni Mr. Wang. Sumagot naman si Mo Xiao na wag daw itong magsalita ng ganon dahil marami pa namang mabubuting mga guro. Sabi naman ni Mo Xiao na madali lang daw itong sabihin, mula ng mga bata pa daw sila nagpa-practice na silang dalawa ng sibat. At alam daw nila na si Mr. Wang ang pinakamagaling pagdating sa sibat sa Bong Hong Chan Academy. Nakuha daw ni Zheng Yang ang gusto niya paano naman siya? Nalulungkot daw siya dahil hindi siya natanggap. Awkward namang sumagot si Zheng Yang na alam daw niya. Ilang sandali pa may napansin si Zheng Yang. Narito na raw sila sa unang classroom papasok daw sila. Sumagot naman si Mo Xiao na ayaw daw niyang pumasok. Hinila ni Zheng Yang papasok si Mo Xiao at sinabing baka ang guro daw sa loob mahusay rin sa sibat. Nag-aalinlangan naman si Mo Xiao dahil mukhang kaduda-duda daw ang loob nito. Sumagot naman si Zheng Yang na titingnan lang daw naman nila, at walang mawawala sa kanila. At nakita nga nila rito si Zhang Zuan at kinumpirma nito kung gusto ba daw maging mag-aaral niya si Mo Xiao. At kinumpirma naman ito ni Zheng Yang at sinabing magaling daw ito pagdating sa sibat. At nakiusap ito kay Zhang Zuan na kung pwede daw ba niyang magabayan ito. Hindi na nakaimak si Mo Xiao. Sumagot naman si Zhang Zuan ng sige at ipakita daw nito ang kaya niyang gawin.
At tinulak na nga ni Zheng Yang si Mo Xiao at sinabihang kalmahan lang nito at hayaang magabayan, hindi naman daw ito malaking bagay. Sumang-ayon naman si Mo Xiao. Natuwa naman dito si Zhang Zuan, hindi raw niya akalain na may mag-aaral na naman na mapupunta sa kanya. Mukhang siniswerte daw siya. Nag-aalinlangan naman si Mo Xiao dahil napakasama daw ng paligid ng classroom at mukhang average lang daw ang guro dito. Pero di bale na lang daw dahil kung hindi raw ito qualified hindi niya raw ito kikilalanan na maging guro niya. At inikot-ikot na nga nito ang sibat niya at ipinakita ang kanyang kakayahan. At inatake niya na ang sukatang bato. At umabot nga ng 123 ang score nito. At humingi ito ng gabay kay Zhang Zuan. Tinitigan lang ito ni Zhang Zuan at bumaling ng tingin. Nakita ito ni Mo Xiao at sinabing hindi man lang daw tiningnan nito ang performance niya. Napabuntong hininga ito sa kanyang pagkadismaya at sinabing mukhang hindi raw magaling ang guro. Nagtanong naman si Zhang Zuan kay Mo Xiao kung naranasan na raw ba nitong masaktan sa isang relationship o kaya naman mapahiya ng personal. Namumula namang sumagot si Mo Xiao na mayroon daw siyang crush na babae, at hindi raw niya alam kung may kinalaman ba ito. Sumabat naman si Zheng Yang at sinabing bakit hindi raw niya ito sinabi sa kanya at sino raw ba ito. Sumagot naman si Mo Xiao at sinabing pag-usapan na lang daw nila ito mamaya at sinabi niya kay Zhang Zuan na isa raw itong pribadong bagay at hindi niya raw alam kung paano daw ba ito nalaman ni Zhang Zuan. Ngunit wala naman daw itong kinalaman sa paggabay nito sa kanyang spear techniques. Sumagot naman si Zhang Zuan nagkakamali raw ito. Ang spear techniques daw nito ay malakas at decisive katulad ng personality niya. Nakasanayan raw nito na humakbang paabanti na may lakas ng loob harapin ang mga pwedeng mangyari. Pero ngayon naging mahiyain na siya at natatakot na magkamali. Dahil na-reject na raw siya noon. Naguguluhan daw siya at nagdadalawang isip tuwing gumagamit ng sibat. At ito daw ang dahilan kung bakit bumaba ang power niya. Nagtanong naman si Mo Xiao, kung paano daw nito nasabi na nagkaroon siya ng failed relationship, at alam pa nito ang personality niya. Sumagot naman si Zhang Zuan na ito ay hindi niya dapat ikagulat, dahil ang spear technique niya daw ay nagre-representa ng kanyang state of mind. Kung sarado ang isip, ganun din daw ang martial artist. Ang spear technique daw niya ay mahusay at banayad subalit may kung ano na gumugusot dito. At habang sumusubok ito ay mas lalo itong naguguluhan. Kung kaya sa isang tingin lang alam na daw nito na nadidistract ito ng kanyang emosyon. Hindi sila makapaniwala, kahit si Mr. Wang daw na pinakamahusay sa buong Hongchan Academy pagdating sa spear technique hindi daw ito kayang gawin. Ang talas daw ng mga mata nito. At nag-advise naman si Zhang Zuan, na upang makuha daw ang respeto sa isang relationship kailangan niya maging malakas. Dahil kung hindi daw bababa ang tingin ng babae sa kanya at mamaliitin ito. Kaya ang kailangan niya daw gawin. Ngayon buksan ang kanyang isipan at mag-cultivate ng mas maigi. Kailangan patunayan niya ang sarili niya sa pamamagitan ng kanyang lakas. Dahil ang buhay ay punong-puno raw ng ups and downs. Ngunit wala dapat mang maliit sa batang tulad niya. Inisip ni Mo Xiao ang sinabi ni Zhang Zuan at mukhang naintindihan niya na ang ibig nitong sabihin. Pinaulit naman ni Zhang Zuan na atakihin ang sukatang bato. At sumunod naman si Mo Xiao at ginawa niya ang kanyang stance at inipon ang lakas niya papunta sa kanyang sibat. Umatake siya at 235 ang naging score niya. Makikita ngang 235 ang naging score ng ginawang pag-atake ni Zheng Yang. Hindi naman makapaniwala si Mo Xiao dito. Halos naging double daw ang power ni Zheng Yang. At lumahod naman si Zheng Yang sa harapan ni Zhang Zuan at nagpakilala at nakiusap siya na tanggapin ni Zhang Zuan bilang mag-aaral. Sumagot naman si Zhang Zuan na ilagay niya daw ang identity niya sa crystal. Agad namang sumang-ayon dito si Zheng Yang. Sinabi naman ni Mo Xiao na kung alam lang daw niya ang talent ng teacher na ito ito daw sana ang kikilalanan niya bilang guro. Nagtataka siya kung bakit sa kabila daw ng galing nito sa spear techniques bakit hindi niya naririnig ang pangalan nito.
Kaya nagtanong siya kay Zhang Zuan at sinabing ano raw ba ang pangalan nito. Sumagot naman ang ating bida at sinabing ang pangalan niya raw ay Zhang Zuan. Naguluhan ang dalawa nang marinig ito. Sinabi ni Zheng Yang na mukhang pamilyar daw ang pangalang ito. Sumagot naman si Mo Xiao at sinabing hindi raw ba ang pangalan ng pinakahuling guro sa Hongchan Academy ay Zhang Zuan din ang pangalan. Sumagot naman si Zhang Zuan na tama daw ito. Siya daw ay walang silbi. At nag-echo ang sinabing ito ni Zhang Zuan sa pandinig ng dalawa. Halos manigas na sila sa gulat at hindi makapaniwala rito. Nagsalita naman si Zheng Yang at sinabi kay Zhang Zuan na napakagaling daw nito pero bakit daw? Sumagot naman si Zhang Zuan at sinabing normal na daw sa mga tao ang magselos sa mga taong may talento. Kaya wag niya na lang daw itong intindihin. Sinabi naman ni Zhang Zuan sa sarili niya na kung hindi daw dahil sa Library of the Heavens Path malamang negative daw ang score nito. Ang 0 daw ay maituturing na mataas para sa kanya. Nagsalita naman si Zheng Yang at nagsabing restore daw niya ang reputasyon ni Zhang Zuan. Sumagot naman si Zhang Zuan na wag na daw niya ito alalahanin, mag-focus na lang daw ito sa kanyang spear techniques. Yun daw ang pinaka-best na magagawa nito sa kanya. At bumalik na lang daw siya kinabukasan at wag itong malilate. Sumang-ayon naman si Zheng Yang dito at masayang nagpaalam. Nagsalita naman si Mo Xiao at sinabing naiinggit daw ito kay Zhang Yang dahil napakahusay daw ng teacher niya. Masayang-masaya naman si Zhang Zuan dahil may 4 na siyang mag-aaral. Tiningnan niya ang crystal niya, at napasabing mukhang malapit na daw itong maubos. Naglakad siya at sinabing kukuha daw siya sa logistics department. Ilang sandali pa nakarating na siya sa logistics department. Tumingin-tingin siya sa paligid at iniisip kung saan niya daw makikita ang tokens na crystal. Ilang sandali pa mayroong narinig si Zhang Zuan na boses. Hindi ba ikaw si Zhang Zuan ang pinakatanyag na guro sa Hongchan Academy? Ika nito. Nang lumingon sa likod mayroon siyang nakitang 4 na lalaki. Ang boses pala na nagsasalita kanina ay ang matabang na sa harap niya. Ito ay si Chen Biao, ang director ng logistics department. Nagsalita uli ito at sinabing hindi ba dapat nagre-recruit pa daw si Zhang Zuan ng mag-aaral, bakit daw siya nandito? Naalala ni Zhang Zuan na ang dating nagmamay-ari ng katawan niya ay hindi daw nagdadala ng gifts kaya naman madalas itong bulihin ng matabang ito. Napagtanto naman ni Zhang Zuan na marahil ito daw ang dahilan kung bakit 4 lang daw na token ang binigay sa kanya. Nagsalita naman si Zhang Zuan kay Chen Biao na naubusan na raw siya ng token at kailangan niya daw makakuha nito. Nagulat naman si Chen Biao na naubos ang token ni Zhang Zuan. Alakhak naman si Chen Biao dahil ang pinakahuling guro daw naubusan ng token, ito raw ang pinaka nakakatawang joke na narinig niya. Nagsalita naman ang isang kasama nito at sinabing ang mga teachers nga raw na higit sa kanya isang mag-aaral lang daw ang nakuha. Siya pa daw kaya. At nakihalakhak na rin ang mga kasama nito. Sumagot naman si Zhang Zuan na kung ayaw nilang maniwala makikipagpostahan daw siya. Sumang-ayon naman si Chen Biao at sinabing since mahirap lang daw ito, ano ba raw ang ma-afford nito. Sumagot naman si Zhang Zuan na ipupusta raw ang reputasyon niya. Sasampalin daw ng mananalo ng 3 beses sa harap ng public ang matatalo. At sumang-ayon naman si Chen Biao. Nagsalita naman si Chen Biao na pag natalo naman daw si Zhang Zuan sasampalin daw siya ng 3 beses ng bawat isa sa kanila, at sumang-ayon naman si Zhang Zuan dito. Ilang sandali pa makikita ang isang libro. Sinabi ng kasama ni Chen Biao na nakasulat daw dito ang lahat ng impormasyon tungkol sa mga guro at mga mag-aaral. At makikita raw nila kung nagsisinungaling lang si Zhang Zuan. Sinabi naman ni Chen Biao na gusto daw niyang makita kung ano ang gagawin ni Zhang Zuan mamaya. At tinanong niya ang kasama niya kung ano raw ba ang nakita nila. Sinabi naman ng kasama niya na totoo raw na may 4 ng mag-aaral si Zhang Zuan na kinikilala siyang guro. Ikinagulat naman ito ni Chen Biao. At inagaw niya ang libro at tiningnan ito.
Sinabi rin nito na baka kinuha lang daw ni Zhang Zuan ang mga kahabag-habag na mga mag-aaral para magkaroon ito ng mga mag-aaral. Napangiti ito nang binasa nito ang libro at sinabing ang isang mag-aaral daw nito ay ang mag-aaral na may injured na mga binti na si Wang Ying. Nang ituloy niya ang pagbabasa nagulat siya sa nakasulat rito. Si Wang Ying pala ay ika-67 sa entrance examination at siya ay nagmula sa Wang family na isa sa 4 na main family ng Changshuan City. Nang nabasa niya ang pangalan ni Zhao Yae mas lalo itong nagulat. Ito ay pang-7 sa grade assessment at anak ng mayor ng Baiyue City. At nabasa rin nito si Liu Yang at Zheng Yang na parehong nasa top 100 ng Hongchan Academy. Nagturo ito kay Zhang Zuan at inakusahan ito na malamang gumagamit daw ito ng mga panlilinlang. Dahil kung hindi paano daw kikilalanan ng mga mag-aaral na ito ang walang silbing gurong katulad niya. Nagsalita naman si Zhang Zuan na maniwala man daw ito o hindi ang lahat daw na ito ay totoo. At ito na raw ang oras para tuparin nito ang kanyang ipinangako. Ngunit tinuya lang ito ni Chen Biao. Nagsalita naman ang mga ito na paano daw kung ayaw nila. Sinabi rin ng isa na ano daw ba ang magagawa niya sa kanila. Tumigil na daw si Zhang Zuan sa pagpapanggap nito. Kayang-kaya daw nilang bugbugin siya. Pupunta raw ba ito sa Office of the Academic Affairs para magsumbong? Sumagot naman si Zhang Zuan na ang ibig daw ba nilang sabihin hindi nila tuto pa rin ang napagkasunduan. Sumagot naman ang kasama ni Chen Biao ng oo, ano ba daw ang magagawa niya? Gusto raw ba ni Zhang Zuan na walang silbi na sampalin siya? Nagsalita naman si Chen Biao na turuan daw nito ng leksyon si Zhang Zuan pero wag daw itong patayin. Sumang-ayon naman ito at akmang sasampal kay Zhang Zuan. Nakangiting nagsalita sa kanyang isip si Chen Biao na ang lakas naman daw ng loob ng isang level 1 na nasa breath gathering lang na maghanap ng gulo sa isang level 4 body nourishing martial artist. Mukhang hindi raw nito alam ang sarili nitong mga kahinaan. Kaunting background lang. Mayroong 9 levels ng cultivation stages ang mga martial artists at ito ang mga sumusunod. Level 1, Breath Gathering. Level 2, Dantian Formation. Level 3, Chi Formation. Level 4, Body Nourishing Level. Level 5, Power Strengthening. Level 6, Acupoint Opening. Level 7, Chi Connection. Level 8, Grandmaster at Level 9, Supreme. Habang tumataas ang level, mas mahirap itong i-cultivate. At bawat level ay nahahati sa 4 na grades. At ito ay tinatawag na early, middle, late at peak. Bagaman ang ating bidang guro na si Zhang Zuan ay matalas ang paningin, ang cultivation base nito ay nasa peak level lang ng level 3 Chi Formation. At si Li Yuan na ngayon nga ay akmang sasampal na sa kanya higit na mas mataas ang level kumpara sa bida natin. Ilang sandali pa may tumalsik na dugo. Nagsalita naman si Chen Biao na ang utos daw kay Li Yuan bigyan lang ng leksyon bakit daw pinaluwa niya ito ng dugo. Nagulantang ang mga kasama ni Chen Biao sa kanilang nakita at sinabing ang dugo raw na tumalsik ay hindi kay Zhang Zuan. Ikinagulat naman ito ni Chen Biao. At nang lumingon siya ay nakita niya ang kaawa-awang estado ni Li Yuan. Hindi siya makapaniwala rito. Paano daw ito nangyari higit na mas mataas ang level ni Li Yuan kumpara kay Zhang Zuan. At hinamon sila ni Zhang Zuan. Sambit naman ni Chen Biao na swerte lang daw ito at inutusan niya ang mga kasama niya na atakihin ng sabay si Zhang Zuan at sumang-ayon naman ang mga ito. Pinakit naman ni Zhang Zuan ang kanyang mga mata. At siya ay napunta sa Library of the Heavenly Path. Hinila niya ang 3 libro papunta sa kanya. At bumalik siya sa Logistics Department. Nang parating na ang atake ng kasama ni Chen Biao ay yumuko siya ng kaunti upang mag-counter at inatake ito gamit ang 2 daliri niya sa may bandang kilikili. Inilagan naman niya ang isa at inatake ito sa bandang likuran. At inatake naman niya si Chen Biao sa bandang katawan. Nangangatog ang mga katawan nila dahil sa atake ni Zhang Zuan.
Pinagpag niya ang kanyang mga palad at sinabing tinamaan daw niya ang mga ito sa mga life gate acupoints kaya humiga na lang daw muna ang mga ito. Kaunting background. Sinasabing halos lahat ng cultivator ay mayroong mga life gate acupoints na nagsisilbing kahinaan ng mga ito. Sinasabing kahit na ang isang bata ay kayang makapatay kapag ang atake nito ay tumama sa life gate acupoints ng isang tao. Kung kaya naman ito ang pinakaiingatang parte ng katawan ng mga cultivators, ni hindi nga nila ito ipinapaalam sa kanilang mga mahal sa buhay. At kaya lang ito natuklasan ni Zhang Zuan ay dahil sa kakayahan niya na makapunta sa Library of the Heavenly Path. Napaubo naman si Chen Biao at nahihirapang sinabi nito na paano daw nalaman ni Zhang Zuan kung nasaan ang kanilang life gate acupoints. Natatawa namang sinabi ni Zhang Zuan na malamang sa Library of the Heavenly Path daw. Hindi niya raw inakala na hindi lang mga weakness ng mga cultivation techniques ang nakikita ng Library of the Heavenly Path kundi nakikita rin daw nito ang mga defects ng mga cultivators. Kahit daw galing siya sa Earth at wala siyang alam tungkol sa mga techniques ang talunin daw si Chen Biao ay napakadali. Nagsalita naman si Zhang Zuan at sinabi kay Chen Biao na tumaya daw ito kaya dapat tuparin niya ang napagkasunduan. Ba't nag-abala pa daw itong lumaban? Sumagot naman si Chen Biao at sinabi kay Zhang Zuan na bilang guro na may pinakamababang level maaakusahan daw itong umatake sa ibang mga guro in public at matatanggalan daw ito ng qualification. Kinumpirma naman ito ng isang kasama ni Chen Biao at sinabing lumahod daw si Zhang Zuan sa harap nila, at hayaan nitong bugbugin nila, o matatanggal siya. Dumagdag naman ang isa na pag natanggal daw si Zhang Zuan sa academy hindi na raw ito maaaring maging guro uli. At papatayin daw nila si Zhang Zuan. Hindi naman makapaniwala si Zhang Zuan sa mga ito. Ngayon daw ay gusto na nilang sumunod sa rules dahil hindi nila kayang lumaban gamit ang lakas nila. Kung ganun daw susunod din daw siya sa rules. Sinabi niya na si Chen Biao daw ay ninakaw ang treasure ni Mr. Chen Ming, kalahating taon na ang nakalilipas. Ginamit niya daw ito upang pasayahin ang kanyang kerida. Si Mr. Bailin naman, nagpakamatay daw ang mag-aaral nito 3 taon na ang nakararaan dahil sa ginawa niyang pang-iinsulto at pagpapahirap dito. At madalas daw siyang minumulto nito sa kanyang pagtulog. At si Mr. Du Chun naman, upang makuha daw niya ang isang bagay na pag-aari ng kanyang mabuting kaibigan nilason daw nito ang wine na kanyang iniinom at pinatay upang makuha ito. Nagulantang naman ang tatlo nang marinig ito dahil wala rong ibang nakakaalam tungkol dito. Paano daw ito nalaman ni Zhang Zuan? Lumahod at yumoko sila sa harap ni Zhang Zuan at humingi ng tawad, nagkamali daw sila. Sumagot naman si Zhang Zuan at sinabing hindi niya raw i-expose ang mga ginawa nila. Pero kung gagawin daw nila ulit ang mga malulupit na mga bagay na iyon sa hinaharap pagbabayaran niya ang mga ito. Sumagot naman si Chen Biao na hinding-hindi na raw nila ito gagawin ulit. At ibinigay ni Chen Biao ang isang kahon ng tokens na gustong kunin ni Zhang Zuan. Maaari daw ito bumalik at kumuha ulit ng kahit ilang gusto niyang mga tokens sa hinaharap kung kakailanganin niya ito. At nagpaalam sila. Napatawa na lang ng tahimik si Zhang Zuan dito. Nag-post naman si Zhang Zuan at nasisiyahan niyang sinabi na mukhang ang pagpunta niya raw sa mundong ito napakabuti para sa kanya. Pangarap niya daw na magkaroon ng ganito kagandang buhay. Ilang sandali pa nakita ni Zhang Zuan ang tatlong mag-aaral na nagkakagulo. Nagtataka naman si Zhang Zuan ano ba raw ang nangyayari dito. Huwag niyo akong pigilan, hayaan niyo akong mamatay, gusto ko nang mamatay, sambit ng matabang mag-aaral. Naiinis naman ang isang mag-aaral at nagsabing kung gusto daw nitong mamatay wag daw itong kumapit sa kanya. Sumigaw siya na bitawan daw siya ng mataba. Nagsalita naman ang isa at sinabing kumalma lang daw sila dahil maaari daw itong mapag-usapan. Kung gusto raw nitong tumalon sa lake choice niya daw yon. Pero hindi niya raw kailangan hilain yung isa at idamay. Mahinahon namang sumagot ang mataba at sinabing sige, makakaalis na daw sila. Ilang sandali pa,
Sinunggaban ng mataba ang isang mag-aaral sa paa at sinabing wag daw siyang hawakan nito dahil ayaw niya na dong mabuhay. Sumagot naman ang isa at sinabing hindi naman daw siya ang humahawak dito, ito raw ang humahawak sa kanya. Sumigaw naman ang isa at sinabing mahuhubaran na daw siya. Hindi naman makapaniwala si Zhang Zuan sa nasasaksihan niya, napakagulo daw ng mundo, ano ba raw ang nangyayari doon. Tumalikod siya at sinabing mas mabuti pa raw na ipagpatuloy niya na lang ang pag-recruit